Maayong gabi sa tanan and welcome na po sa another episode sa Tambayayong. And we are excited actually to have this kind of topic this evening because kanina topic is very relevant and timely sa matag usa. That's why if you're watching right now, please share our live stream. Send this to your family members, send this to your friends. Kay gusto na mo na daghan ta makadungog, daghan tag maka-learn sa pinaka-relevant and timely na topic which is ang cybersecurity issues. So sa atong pagbalik, akong ipailala sa inyo ang atong guest speaker this evening. So stay with us, stay tuned. This is Tambayayong mag-uban ta, magtinabangay ta. Maayong gabi pag-usapan. Welcome back sa Tambayayong. Kauban gihapon ta this evening and gusto na ko i-introduce sa inyo ang atong guest speaker para sa atong topic this evening. Sir Chris Kamumot, sir. Maayong gabi kanimo. Yes, maayong gabi Lim. Good evening sa tanan o sa mga televiewer o sa viewer na to sa FB. Yes. So, as I mentioned earlier, ang atong topic this evening is about cybersecurity. Kani siya very timely and relevant topic this evening kay kabalo ko na ubay-ubay probably sa ato ang nabiktima sa mga cyber threats, sa mga phishing issues, sa fraud, sa scam concerns, and gusto na mo i-discuss this evening unsa man jud siya na threats, unsa ang atong mga angay buhaton para makalikay ta, and unsa ang atong posible na buhaton aron mas ma-resolve nato ang nga issue pag naa ta sa ingani na concern. And of course, kauban nato si Sir Chris this evening nga muhatag kanatog insight, muhatag kanatog idea, and muhatag kanatog mga pamaagi para mas secure and mas safe ang atong kagalingon sa cybersecurity, cyber attack. Lim, and very timely jud kay Lim kay karon we are celebrating the cybersecurity consciousness month. So supposedly it was declared sa proclamation ni former President Gloria Macapagal Arroyo nga ang September i-celebrate na to as Cybersecurity Awareness Month. Yes. And so that's why mauna siya ang among topic na i-discuss karong gabi. It's because gusto namo na hatagan pa og value, hatagan og kanang dakong pagtagad. It's because I know some of you probably wala lang nato nakita sa social media, but some of us probably in issues sa pagpangawod sa atong kwarta, pagpangawod sa atong identity online, and kani siya sa usa sa mga topics na mo hisgutanan this evening. So, Sir Chris, actually, I did my research and nabasa na ako na ang Pilipinas daw is one of the most vulnerable country when it comes to cyber attack. And why do you think ang Pilipinas is, dali siya ma-attack, especially sa mga cyber threats? Yes, Lim, no, kay ang mostly dakong population sa Pilipinas is user gyud og kana mga internet, mobile phone, mobile devices, especially sa atong mga batanon karon. So fan kay sila mo gamit na ato ang network, gitawag natong online. That's why Pilipinas is the most vulnerable. Tungod kay tinuod na siya, makita na ko even mga bata karon, sir, nanay mga cellphones, nanay mga Facebook accounts, kasi sa unang panahon dili halos dili daghan tawag na Facebook account. Pero karon daghang mga bata karon na sa Facebook, na sa TikTok, na sa Instagram. It's because that's why ang Pilipinas is one of the most vulnerable country. And actually tinuod man I think 90% sa report it shows na 90% of the cases na sa Pilipinas when it comes to cyber attacks. Namawala ko nabasa. And gingon ganina Sir Chris ganina na this month is a cybersecurity awareness month. And Sir Chris, unsa man gyud ning goal sa cybersecurity awareness month nganong gi-aprubahan man ni former President Arroyo yes, sa Lim, to give you a brief background regarding sa Cybercrime Prevention Act of 2012. So during time of Arroyo, naghimo siya Presidential Proclamation number 2052 of 2010. Kaning gitawag natog Cybersecurity Awareness Month. Pero gipakusgan ni atong 2012 nagihimo gyud siya og Republic Act. Mao na ning
10175 or known as Cybercrime Prevention Act of 2012. So, ang purpose ani nga law is reinforcing effort to address strategic policy, dimension, and cybersecurity and develop national cyber defense capability. So, in holistic approach, tanang ihinsya na sa gobyerno, mag-create sila og batukan nila ning existing jud nga kanang mga cases good regarding kaning identity theft, kanang cyberbullying. So very common jud kay na. So mo nang ang approach sa gobyerno is nag-create siya law, nag-enact siya law, then gimobilize niya tanang agency. Example, ang PNP na sila gitawag og cybercrime unit to combat such mga gitawag na mga cybercrime kay usually it happens in a cyberspace. So online kasagaran. Usually ang nabalaan mo na to sa mga krimen nga nahitabo is makita na to. Makita na to sa news. Pero without our knowing nga naabo din nga nahitaboan ni sa online lang. Kanang bisag usually common user lang ka sa World Wide Web, nag-browse lang ka diya. So mahimo mo di kang target. Posible ka nga target. Target aning cybercrime. So waka kabalo nga isa na day ka sa atong mga biktima, not knowing nakuha imong personal information, imuhang mga sensitive data. Yes. Isa na siya. Mo ning purpose aning Cyber Crime Act of 2012. 2012. Right. So kana na Republic Act nabuhat siya, it's because daghang mga kaso sa una nagsugod. And Yes. The only time na nabuhat na siya is because daghang mga complaint ang cybersecurity Sir. office. Mayo ka nahisgutan ni mong cyberbullying. That's also part of cybersecurity threats sa tao. And identity theft, kada kung kawato na yung information, tapos gamiton sa ubang gamiton na yung information sa ubang tao para sa pagpangawat, para sa pagpangayog. Pinaka-common karon is pagpangayog kwarta sa atong kailaw, which is very daghan probably sa to naka-experience ana. And yeah, and of course, kung kamo na po yung mga questions, by the way, before we proceed, kung na may questions kay Sir Chris about the Cybersecurity Act, about these issues, anything that you wanna ask, feel free to drop in our comment section tungod kay andam mi mutubag sa atong comment section. And Sir Chris, nahisgutan ni muna, ang pinaka-common karon na issue is cyberbullying and identity theft. Napa ba yung mga trends karon, common threats sa cyber sa matag usa sa negosyo, sa individual nga naga-emerge karon sa atoa? Yes, Sir Lim, daghan kay na siya. To name few, kanang phishing, kanang tawag nila spoofing, kanang mangingana, tapos kaning hacking, pinaka-common hacking, kaning itawag na to kanang scamming, mangingana, online. Scam, yes. Daghan kay nahitabo. So, even us in security forces or even sa amuang trabaho, di mi exempted sa mga himong biktima. Right. Naay panahon nga akong kauban sa opisina na biktima siya ang gitawag og identity theft. So ang iyang mga friends na biktima jud nakahatag jud kwarta sa GCash. Usually GCash na pinaka-common karon ang ginagamit, no? Tama kay ang GCash magod mo na pinaka paspas nga makakuan kag kwarta niya, less security. Yes. Actually naging issue na siya katong SIM card registration nga pati ang naong daw sa unggoy. Pwede di ka magpa-register og kuan. Pwede ka magpa-register og SIM nga gamit ang fraudulent. Dili mo naong. Mo nang isa sa mga issue sa regarding aning kuan SIM card registration. Actually, ang SIM card registration part na siya sa cybersecurity. So isa ko na sa purpose nga maiwasan tong mga scammer. Pero nagyo siya
glitches nga di ko siya perfect pud ay. Right. Tinuod yun na siya na wala man dyan perfect na system, but Yes. that's why padayon ang atong gobyerno, padayon ang ahensya sa gobyerno na ipatupad di siya na cybersecurity awareness program. It's because gusto namo na gusto nila i-edukar ta, Tama. gusto nila tagaan taog ka ng idea unsa no to nga dili ta mabaging biktima aning issue. Tama gyud. So yeah, tinuod to na ang pinaka-common jud karon is ang identity theft, which is kawato na imong information. That's why importante na i-limit na ang atong i-share na mga information online. Yes, tama. So, Sir Chris, unsa ka importante nga, unsa man ang information nga dapat nato i-share sa online, or nganong kailangan nato i-limit? Unsa ba yung mga possible threats ana nga ano? To cite an example, no, even I become a victim og kanang itawag lag skimming device. So, one time, nagamit ko sa akong debit card. Kanang nagpagasolina ko ba niya, gigamit ako ang debit card nako. Then, time ka, tingala ko, na mga online transaction ako ang account. Nagbayad ko kanang nagpurchase daw ko online, gigamit na ako akong debit card, amounting to 9,000. Kuha na siya. Tulo ka hitabo nga naay transaction ko nga katulo nga tag 3,000. Niabot gyud siya 12,000. So gi-complain ako sa ako ang provider, ang bangko nga kuha na ko sa akong debit card. Sila pod wa po'y mahimo, naghimo na sila, ang action taken nila is naghimo na sila report. So sa ingana, para maiwasan na to na avoid jud mo og gamit og kanang gigamito na to atong mga card na labi ng debit card niya, ituno lang nimo, sila lay mo swipe o sila lay mo kuan, kanamo ko na yung mga ang card na to uban na siya mga security features. Yes. Nya kung ihatag na to, pwede to nila makuha. So sa kuang part gihatag mo nako, so sila nag-swipe mo to initabo. So ang action taken nako ato is gi-report nako sa gimuan nako sa report, ipasa na ko sa kong provider, sila himo po sila, ingon nila, imbestigahan daw nila, muhatag daw sila mga 3 months, kung kaya nila. Investigation daw. Dugay, oy, kay 3 months, kuan pa, kung unsang ilang, unsay isubayon to nila ang flow sa transaction, i-trace to nila kung kinsa tong nag-transact ato, din saka sila mo report sa kuha, og why assurance nga mabalik akong kwarta? Until now, wag yun nabalik. Grabe no, hassle kaayo pag naana ka sa sitwasyon gud nga ikaw na ang mabiktima kay ang imong for sure ang imong oras, ang imong panahon nga mo transa ka dito, and you really need to kanang spend time good para mo hatag ana. That's why importante na careful ta. Actually mayo kay nahisgot mo sir ang imong case kay ako pod pag magpagas ko sa gasoline station ginahatag na akong card lang jo, then kada kung komportable na kayo ba na kanang kani kay dako man sila na company kanang posible na dili nila buhaton, pero na-remind pod ko karon na kanang ako day dapat ang mo adto sa ilahang cashier para sa hatag sa akong card. So it's a good point na siya. Isa lang na siya sa mga cases actually nga dapat maging aware ta na ang atong card, especially if it's your savings account, because imuha magud ang kwarta. And right now mga savings account na ni mga microchip di ba, put pasabot ana na imong card number dito, na imong name, na ang expiration date, na po ang security code nga 3-digit. Put pasabot ana anytime pag ma-capture na sa tao or sa system. Pwede nila gamitin mo yung card. So, good reminder sa ato na maging careful ta, especially sa atong cards, especially sa atong mga savings na card. And for sure karon kita makadawat tag mga text or mga email sa mga phishing scams, di ba? And mauna siya ang pinaka-common jud karon nga issue sa mga bangko, makadawat kog kanang email from BDO na i-change ang password daw kay na issue ana. And unsa man ang atong timailhan nga that is a phishing emails or that is a phishing text message? Isa sa mga features yun ana niya nga makita nimo is kaning gitawag nila SSL. Naay mga features ang ato ang sites nga kanang example ang HTTP. Isa na sa mga features sa site nga makita nimo
ang iyang domain kung tama ba gyud kay usually example for me no kung mag-drop name lang tag company BDO na dito yung mga sample nga BDO butangan nila nya .com so i-review gyud na ninyo ang ilang mga URL o ilang mga sites or address. Mga web address. Okay. Actually kana magong ilang website ma-duplicate magud na. Same lang yun, same og dagway, same uso kay na dali ra kay na kanang itawag lag web page. Right. Pwede na nila ang page gud unsa tong dagway sa original gyud nga company, nya maghimo na sila ilaha. Duplicate no. Kaya kayo na daghan kog naobserbahan na nga site. Kuan lang ang imo lang yung tanaw ang katong site ang iyang domain kung ang original o ang sa video ba gyud o sa katong giduplicate makita nimo sa taas pero ang dagway niya pareha ra gyud. So kung once tagaan kasi mo ang email, usually email man gud ang pinakakuan nga site nga kanang area kung asa ka pwede ma-reach out aning mga scammer. Yes. Kay pwede man nimo i-agig advertising ana ba. So kung sa ako dapat mag-install mo kanang mga anti-phishing, mga software, malware, kaning mga sa inyong cellphone or sa inyong PC ba. So importante kay na para ma-detect to, ma-preempt nila ang mga future instances of phishing kanang ang patawag sa phishing kanang kuhaon nimong personal information pinaagi sa kanang tagaan kag mga bill ba nga right. tingala ka nganong wala makay bayaran nganong na may bill ni abot didto mapangayo mo permission kay mo access man ka so provide your name address una mo na pinaka basic name address until pangayoon na ang imuhang card information so mo na imong iwasan ang kasagaran ana kanang billing kanang registration nga mukalit lang abot sa inyong email kaning nakadaog daw ka naman dito makadaog kag laptop cellphone pero ihatag ang information nimo isa yun na sa mga common nga phishing nga mahitabo diya sa imong email. So importante na if nakay kanagong nakay transactions probably sa mga utility bills nimo sa bangko dapat importante na aware ka unsa ang tama na website sa kana na company. Let's name a few like BDO.com or kanang Davao Light ba or kanang Water District. Dapat kabalo ka personally kung unsa jud ang ilang tinuod na website para kung makadawat man ka og text message or email from this company, from this one of the biggest mga ani na mga kumpanya, kabalo ka na scam ni siya, dili ni tinuod. So kana pa lang daan if naa na kay awareness kanang educate kanang kabalo na ka sa ilahang tinuod na website, dili ka malure, dili ka mailad nga mo click ana na link special sa email kasagaran man jud email but actually na ako'y madawat po mga text message kada kong na mga links so alert message so kato siya first thing is dapat aware ka sa tinuod na website so actually Sir Chris kanagong mga online information nga available sa atong cellphone usually ma-capture man sa atong cellphone di ba and sometimes Muadto ko sa mga malls, syempre pag wala kay data, ganahan kay kumukonect sa Wi-Fi, syempre para free ang Wi-Fi. Tinuod ba na siya, Sir Chris, na pag makakonect ka sa public Wi-Fi na possibility na makawat ay mga information sa imong cellphone? Yes, na-try ko na sa NAIA. Kanang once mo connect ka nito, mga isalag information sa imuha. Una na free, makakonect yun ka. Until namago na siya ka ng time niya. Usually mga 1 hour, 1 hour, 2 hours. Mag-expire siya. Tapos, next na, lahi na po niyang pangayon. Kanang mga imong email, antod, moabot sa time nga naay pangayon personal. So, kani magong usay personal, example name, ana, usually, himuon mo nato na usahay ka ng password sa to ang date, sa to ang kuan, sa to ang information, sa kanang mga birth date na to. So, pinaka-common na. So, dali ra kay na kay namanggoy ka ng password maker nga kanang pwede niya kanang muhatag siya kanang lead ba. So, kanang password breaker na yung mga apps ana kaning gigamit na siya nagamit mo na sa kanang cybercrime na mo good na opisina nga pwede mo i-break in ang isa ka secured nga
information or imuhang kuan kung example investigahan ka, Mm. kaya nang i-break in imuhang email or imuhang security. Mo generate check ka Oo. ng Na, password. oo. Kuya, ano? Pero for ano lang na kanang para na sa mga Sila, ha? law enforcement. Oh. Mm. Pero Pero sure ko na ang mga hackers karon is naapoy nga, Gani, nga pamaagi. i-program ang gihapon gud siya. Yes. Usually nabi ka nang gitawag og kanang dark web or kanang sa black market gud nga ginabaligya dito ang kanang sa mga card nana dito. No? Oh, gibaligya ng inyong mga information. Murag i-ransom dito ba. So tingala kasi usually ana sa mga dagko ng company mo bitong matingala ka na yung mga issues una nga kanang ang bangko na hack ano ba? Lagi. O na transfer. Mm. So common kay na program na gud na pwede na siya ma-decode, pwede na siya makuan. Actually, ang latest karon nga na hack man is ang PhilHealth. Oh. Di ba? Gana. Imagine good ang PhilHealth, dako na siya na company, ang ilang system ay secured na siya, gipalit nila ang system sa laing nasod, nahack gihapon. Oh. How much more kita na mga na mga individual na dili Yes. kayo, ang atong phone is nagikan lang sa atong provider, Yes. dili kayo taano. So, everyone could be a target aning cybersecurity issues. So Tama. importante gihapon na kabulutaon sa pagdepensa sa atong sarili, kabulutaon sa pagsecure sa atong sarili kay para at least dili ta mahimong biktima aning Yes, aning tama ano. yun. So tinud to siya na Sir Chris na na-remind pod ko na tong naako sa naiyawan time gipangayo akong phone Yes, number, oh. gipangayo akong email address para maka-connect ko for another hours of connection. So pamaagi na siya sa usa na sa silang pamaagi na makuha gud ang atong information. Oh. Yes. So careful ta mo connect sa mga public wifi kay we are giving them an opportunity para i-hack Tama. ang atong devices. We are giving them an opportunity para makuha nila ang information ag mogamit against us Against pagapot them, sa panahon. yun. So yun. Tinuod ba, Sir Chris, na ang imuhang home wifi, ang wifi sa balays could also be a possible na threats na kanang posible siya na ma-attack for data breach? Yes, as I've said nga ang kanang security man god kung usually gihatag sa provider basic lang na nga security. Yes. Naay mga apps nga ginahimo ang hacker nga pwede na niya ma-breach ang kanang ato ang security sa wifi. Usually ang advice man gud na from mobito ng kung magka-problema ang ato ang network mulag or muana ang advice gyud sa provider is change ang password. Right. Kay wata kabalo na hack na rin lahi na rin ni gamit sa imong data. Yes, Oh. yes. So, sa imong wifi. So tingala ka ikaw na di naka-access, tingala ka wala na kay access sa imong internet. Kilay na tao. Oh, lahi na yung nagkuha. So mo nang pagtawag nimo sa imong provider, ipa-reset, change password, mo gina usually advice kay ang pinaka safety gyud mugamit tag password nga kanang lisod pud siya ikuan. Di siya decrypt, no? Yes, from time to time ginailisan gyud nato na gina-update nato tong password. Actually, ang mga wifi karon, Sir Chris, kay makita na ang password sa, di ba kada kung atong mga phone, pag i-click na to ang show password, Oh. makita na siya, di ba sa una, remember na ko, dili man na siya accessible. Pero karon ang mga latest phones karon, pag i-click nimo ang wifi, makita ang password sa wifi, which is, I don't know nga nung gi-open na siya nga feature sa mga mobile devices ha, pero dili siya safe para sa kuha. So, I don't know sa ang next work around na, but just be very careful na i-share ninyo ang password sa inyong wifi sa inyong panimalay kay that could also be another opportunity for hackers, for scammers, for fraudsters na kawatan ka, especially na imong information dala sa imong phone. So yun, ang atong mga devices usually ang atong cellphone usually ang pinaka kanagong vulnerable when it comes to attack sa cybersecurity. And na ako'y nabasa actually, Sir Chris, na issue, I think somewhere in Luzon, nga gikawat iyang iPhone. Yes. Knowing nga iPhone is the most secured phone jud siya sa kalibutan sa tanan kay even if there's the only way na ma-access nimo ang iPhone is through iCloud tapos kabalo ka sa iCloud sa tag-iya. Pero nakoy nabasa na na-access sa hacker ang iyang phone without her knowledge. So
naga-emerge karon ang mga hackers. Unsaon man nato are we still secure? I mean, are our phones still safe from those kind of threats? Kung sa security, wala man jud kay nga wala jud pinaka-secured jud. So ang atong ginahimo in our personal na kita atong ampingan na atong cellphone dapat din mo malimtan. Okay. Ang iPhone ingon ta ang iPhone very safe pero ma-jailbreak man gyud gina-jailbreak man gina nila kanang ingon nila kanang naka close gyud siya sa provider pero mahimo gani ani nagpaagi. Diba? So nakoy kaila nga kanang technician gyud. As in, ma-jailbreak yun Yes, yung iPhone. Kaya no? Ma-jailbreak nila. Kanang jailbreak, is that legal diri sa Pilipinas or is that illegal? Ang jailbreaking sa phone is depende sa imong code. Kung imong usually imong phone nalimtan usay pwede na nalimtan. So usually malimtan mo gyud na ang password di nakaka-access. Right. So mo na time nga nakay-authority pa jailbreak na nimo pero kung dito imong phone, di mo gyud na mabalaan gud kung iyaha ba ng phone o Lagi. dili. So isa gyud na sa Pero mga hopefully kada kung mag-jailbreak ang mga kabalo mo jailbreak dapat hopefully they will ask for kada kung ID sa kada identity good sa ownership sa phone Oo. no. Para at least ma-secure na to na ang phone nga gipa-jailbreak Tama. is kanang Iyaha. kanang hopefully makita na siya nga na issue sa Yes, na tama. concern pod para at least sure ta ba na iyaha jud ang phone na adjoy ka ng ownership probably certificate of ownership sa phone Tama. before i-jailbreak no. One time bitaw na tagaan ko kanang kuan, gitagaan ko iPad mini ba. Tapos nalimtan niya ang password, nakalimot mo ko sa password. So naman na sila gitawag og IMI kanang burag. Right. Murag serial number serial number sa device. sa imong device. May-edit man gani, gi-edit niya para ma-access Yawan na. lang. So mubayad lang jud ka. Grabe ka, Bray. Naay siya amount pod consequence amount kung ipahimo ta nimo. So actually kaya kay software lang magud na sila kanang napoy mga counterpart nga software ana ba nga mupagana ana. So Grabe no. lisod Grabe. yun gumingon kag security sa imong devices. Grabe. Dili basta-basta. Mo nang isa sa mga features na karon is kanang mga authenticator kanang tagkuan. Yes. Two-factor Authenticator. authentication. Yes. Oo. Mogamit ka og biometric, iRetina, Face ID. Face ID or Fingerprint. fingerprints nga na or katong kanang swipe code ba. Oh. Grabe jud ang mga scammer karon no kay naabot jud ta sa point nga ingana Ingana na atong naman. authentication ba. Giga. Anong dili na lang jud. Grabe na jud ang kalibutan Kuya karon na kayo. grabe. Nag-evolve na ang panginahanglanon sa tao, nag-evolve na pud ilang ideas. Grabe. Grabe. Let's talk about online shopping, Sir Chris. Kay ako personally pag kanang mamalit ko kanang online, ginagamit pud ako akong card Yes. for shopping kay syempre di ko gusto mag COD. It's because kada kung hasulan ko ba na kada kung maghatag pa og cash sa Cecilio, kada kung hasulan jud ko personally. Unsa man imong kanang tips ana for online shopping na gamiton ng atong card transactions or information for online transactions? Ako mogamit ka sa imong card during for online transaction, i-secure nimo nga ang imong ka-transact legit siya. Makita man nimo na sa review kung nakabasa po kog kanang mga reviews nga kana ding reviews ma-edit po buday na. Mabuhat lang. Buhaton nga ingon daghang kay siya reviews. So mo kuan jud ka mag kanang scrutinize nimo maayo ba nga kani ba nga provider o kani ba imong kanang gikan transact Transact nimo. Yes. legit magyud ni kay pares ako ang kauban nag-transact siya online namalit siya og kanang burag kanang sa online games god siyang Dota gi-provide niya pangayuan man kaya na og kanang burag kalimot ko sa code kanang nasa inyong mga credit mga CVV. CVV oh Yes. gi-provide niya Gihatag niya tanan. gihatag niya kay pangayuan man dito. So, until says nga nahurot ang iyang sulod sa iyang ATM. Grabe. So, mo nay importante pod. Karon giwala mo gud nga features pod no kanang nana sila kuan chip na ang gamit nila. Kung mag-swipe ka mo bantay ka bitawan ng sa imong likod sa ATM na black. Yes. Naman dito ang kuan na kanang mga tawag na tag code kanang murag barcode ba nga nakatago.
So mo Ay, kanang black. karon lang ko kabulan na. Dali, barcode sa likod ng na. black. Mao ba? Ginahide nila diha ang ginahide nila ang gatong burag parang ining swipe nimo mo man gina-swipe. So mo to nahitabo sa akong ka-office mate nahurot. So mo gyapon gi-report niya sa iyang bank provider. Tapos gi-change password, gilisan siya kuan gyud card. Grabe na dyan ang kawatan ka ng panahon na. And let's talk about backup, online backup kanang sa cloud backup. Di ba usually pag natay mga pictures, natay mga IDs nga nasa tong phone, Yes. na mga feature ang atong phone na i-backup na siya online para at least kung ma-delete siya sa phone, dapat ay another file sa cloud. Yes. Safe ba ang cloud backup, Sir Chris, when it comes to threats? Isa sa mga issues karong 2023 ha nga ang vulnerability sa kuan god sa cloud ma-access na once data god sa COVID ba to, COVID infected na gawas ba na release nila ba ingana kadaghan na. So asa to gikuha sa cloud to gikuha. So pati ang cloud karon dili na ingon nga secured kay ang provider mismo ang kanang tagiya sa cloud di ba sila naghimog security ana. Sila may nag kuan na manage sa system. So naagad sila mismo personal access. So bitag mingon ta sila kanang for business business nga kuan lang kanang assurance nga di na hilabtan. Di kaya punta kay ingon 100% di na hilabtan. So mo nay isa sa mga risk factor kung mogamit ka og kanang cloud mag-cloud ka. Cloud backup ka. Backup. Ako naga-cloud backup man ko usay akong gamiton kaning sa Google good kanang Google Drive. Photos, yes, Google yes. So yes. pero mo lagi Dili ka pun safe. Dili gyud siya safe. So ang masuggest lang dyan nato is kung gusto mo mag-backup, dapat avoid lang dyan nga na naka-backup ang atong IDs. Yes. Yeah, mga card information. Para at least kanang wala sila makuha sa to the data. Kaya usually man good, ma-appeal na to backup ang atong mga personal ID, mga government IDs na to, Yes. atong mga passport, ang atong driver's license sometimes ma-appeal. So avoid lang nato na siya. But do you still recommend ang cloud backup for file? Files nga kanang mga kuan lang, dinagko, example, kanang scan copy sa inyong mga documents. Usually mo man akong ginahimo. Kay kung voluminous na kay siya, hadlo ka o say mabilin-bilin ba. Ang safety magud ana, dili siya masunog kay digital man siya. Right. Ang digital documents man gud kay madawat naman gud karon. So kanang Bitaw. pwede mo siya i-submit sa imong pang-applyan or na kay government nga submit ang documents, pwede lang ka katong i-copy o mga So, at digital. So mo na yung pinaka-importante. Pero kung personal information, especially sa business na or account, so extra cautious lang ta na kay kuan kayo. Di Dili good na secured. secured. Lisod lang sa lisod. Isa jud Right. kayo. Right. So yeah, Sir Chris, let's talk about password. Password sa atong phone, password sa atong email account, password sa atong Facebook, sa mga social media accounts. When we create a password nga kadang secure, unsa man jud ang format, unsa man ang kadang recommended format for password nga dili jud kanang ma-detect or dili jud maunaan sa scammers. Yes, ang pinaka nindot gyud daw nga pinaka strong or pinaka secure nga password nga himon is 14 characters. Taasa Oh. po na. 14 Saan characters makamemorize mo jud 14 characters? Grabe naman. Mo na pinaka isa sa advisable na nga maghimo kag 14 characters ko pero kung mubo mga example mga 6 lang or 5 mogamit ka atong kuan mga ASCII characters good kaya ang ASCII characters daghan man kay na. So kung 5 characters ang imong password tapos nigamit ka ng ASCII character kung sa mathematical equation ba kanang mogamit kang factorial moabot siya og mga 50,000 ka attempt Before nimo makuha tong ana. Unsa mga ASCII characters, sir, na Kaya example kanang hashtag kanang mga kanang mga hashtag, mga underscore kana. Bitaw no. So combination siya of Combination. letters, numbers and signs. Kaya kung magbutang man kag mga character sign, pwede nimo siya ibutang sa unahan. Nya, pwede nimo ibutang sa tunga, pwede ibutang sa last niya. Irambol ani mo maabot na kanang 50,000 times nga Before nila mubalik siya sa mahurot na siya og tanan nimo ang combination ba
Makuha ka sa isa combination na. So mao na ang recommended password. So Yes. when you guys create mo Facebook account, password sa inyong Instagram, password sa inyong mga online banking, make sure that it's at least Kung 13 14 man ito at least gina-advise 14 Pero kung taas ra kayo digits. para sa inyo 5 to 6, pero mogamit mo mga characters. Mugamit tawag combination of letters, numbers, and characters, kada mga asterisk, kada mga alphanumeric ang atong gamiton. So yun. So yeah, we are just halfway sa atong discussion sa cybersecurity this evening, and daghan patag mga ma-discuss, and daghan patag ma-learn, gusto ma-learn from Sir Chris atong speaker this evening. So ayaw mo kawala, stay with us. This is Tambayayong, mag-ubanta, magtinabangay ta. Welcome back sa Tambayayong, may gabi pag-usab, and I'm still with Sir Chris para sa atong hisgutanan sa Cybersecurity Awareness Month. Kani siya na program is nagkalayon nga ma-educate ta unsa man ang threat sa cybersecurity, and of course unsa ang atong mga buhaton para magdili ta mahimong biktima sa cybersecurity attacks online. And ganina nahisgutan nato ang mga recommended na mga passwords sa atong online accounts o sa atong buhaton para dili ta mabiktima sa online threats. Right now, let's talk about business and individuals. Yes, okay. Unsa man jud ang mga possible attack for businesses. So, Sir Chris, naabay kalahian ang attacks for business when compared sa individual? Yes, no. Kung example lang, isa ka company na cyberkuan siya, na-attack siya o kanang na-breach yung cybersecurity. So for example, muhatag na po ko example ng kanang bangko, BDO. Na one time nga ang BDO na-hack. Right. Dako kayong issue. So kana sa part sa company is maguba ilang reputation. Usually ang isa man sa ginapakuan sa bangko kanang cybersecurity nila nga secure gyud imong kwarta kung naa didto. So nya karon na breach ang ilang kuan, ang ilang system na hack sila. Na-transfer ang ubang mga kwarta sa laing account. So dako kayong issue ang mga kuan dito, ang mga investor o ang mga kanang account holder nang hawa na malin sa laing bangko. So tungod ato isa na sa mga factor gyud nganong dapat ang isa ka company secured gyud labi na kung provider ka sa client in terms of money. Right. Ang mga ingana kay particular jud kay ning tao kung asa nila ibutang ilang kwarta nga secured. Yeah. There comes nga time nga na breach ang ilang account. Na yun nga transfer sa nakuha nilang kwarta. So mo na kato nga time daghan og kanang savers ang mga video nga namalhin, nag-withdraw. So isa na sa mga issue. Kung sa personal naman, individual, isa sa mahitabo ana kanang imong personal information. So pwede ka mabiktima og kuan kanang identity theft kung makuha mo information. So mo na i-diferensya kung business o sa ato ang personal. Right. So actually, na-mention mo ang video ang organization ganina, and yeah, yun ito ganina that ang pinaka recent karon na issue sa organization is ang PhilHealth. Yes, so tinuto siya na posible na ma-share sa public ang information sa mga contributors and ang ilang contributions, ang another data which is ang reputation sa kumpanya maapektuhan jud siya, ang pagsalig sa tao maapektuhan pud sa usa ka organisasyon. So kana sila na mga company, Sir Chris, mga dagko na sila na company. So but let's talk about mga small business, probably kada mga ginagmay lang na negosyo, which is nagagamit gihapon og mga computers, na gihapon sila online transactions. Posible ba na sila na, are they still vulnerable sa mga cybersecurity attacks or no? Yes, kaning example mga gagmay, kaning mga bisag lending lang, basta ang flow good sa transactions is through online, nagyo na mga 20% or to 50% nga vulnerable jud ka sa kanang kuan, hacking or phishing or kaning tawag lang kanang
skimming device nga na. Labi na kanang karon man gud ang transaction nato sa business is through gitawag nato ganing kanang moneyless na kanang e-wallet. Oh, e-wallet, O yes. ingana na. So ang imuhang kanang mga e-wallet sa mga GCash or kaning Pimaya. So daghan naman na siya online karon, daghan na sila mga company pero kung ang isa man gud ana kung kana makuha ang imong information kanang gitawag lagi skimming kung credit card imong gamit kanang nay skimming device nga once makuan ka once makuha tong information once i-swipe nimo mo nang ni-evolve karon ang kanang mga teller system nana sila tap na lang. Lagi? Oo. Kana sa mga cashier, no, tap na lang. Tap na lang. Ah, So isa na sa mga upgrade features nga may iwasan tong mga skimming good. So mo na bisag sa dako o gamay nga negosyo nagi pa maagi ng kanang mga mga scammer or fraudster. kanang Lagi mga mga fraudster, no? laing yung plano. So Lagi. mo nang ginahitabo naga-upgrade pod ang tong business Atong security system. ang company naboy mga provider example kaning mga itawag na to antivirus company or kaning mga kanang security provider company sa online naabot na sila may counter. So actually, a good thing na hisgutan mo ang lending ganina kay na yung mga online lending na ako makitaan sa Facebook post. So kana sila pag i-click nimo na sila either ipa-downloadon kanila og app or either ipa-fill out kanila sa form nila which is ihatag nimo yung information, imong address, imong phone number. Kana sila is mga basic information na atong angayan, ang pingan kay kana siya is atong identity man. So pwede nila na gamiton and sometimes pa-send kanila og ID, di ba? So kana siya is pag ingana na gani ang sitwasyon ayaw jud mo ka yield into that kay lisod na ang imong information makawat nila and pwede nila na ang gamiton kay lahi ra ba kay once i-click nimo magsige nag-appear sa imong kuan. yes magsinabalik-balik di ba or sa imong message kanang sa message Facebook nimo yes ang algorithm nila ang algorithm nila ginakuha nila naka-program kang sa traffic nimo sa imong views ba magsige na sila appear. so kana siya ang pinga nato ang atong personal data kay mao na siya ang pinaka first jud na pamaagi nato aron dili ta mahimong biktima sa scam, sa fraud, sa pagpangawat. And unsa man jud kay importante Sir Chris nga ang kada negosyo, kana business offices or organization na sila cybersecurity training and awareness. Yes, importante kay na siya ang cybersecurity training. Example for cybersecurity as training para sa empleyado para na sa mga kanang tawag internal attacks o sa internal attacks kung may mga viruses so well informed ka or knowledgeable ka unsaon nimo pag-counter kung may viruses mo ray sakit kina sa ulo kung maigog virus atong system right. Kay mo shutdown jud na or system i-crash down jud niya imong kuan unit or imong system so importante kayong knowledge nato ana diha unsa ang pag-address i-update na to atong mga mag-install tag mga antivirus regular ta naga-update so next kaning data leak management internal gyapon ni kanang mahak ang imong information kanang namangoy kanang remote access kung kabalo ng uban na bisag kung nay gamay information nga maka-access tong hacker ma-remotely access na niya ang inyong system or ang inyong secure data. So importante kina dapat knowledgeable ta kung nahilabta na ba kung na explore ba ato ang secure data through aning kaning gitawag og kaning data leak. So kabalo ta unsay atong actions ana. Usually na kuan na to, i-shutdown na to ang internet, mag-install tag atong malware, anti-malware. Kaning malware magud na mga kaning bugos nga mga apps ba nga nagkunuhay game siya, kunuhay magpa-upgrade siya sa imong antivirus pero usually pag install na to na siya mga hidden functions pala nga i-crawl niya imong computer. Murag ang uban na ni kaning kasagaran ni kini mga Trojan nga kadugayan tingala ka nahitabo ni sa kuang PC so na ba paspas man kayo mo duplicate akong kuan
Ako nikaliglag puno akong hard drive nga dako pumunta to. So naa day virus dito nga i-duplicate niya tanan imong files. So puno lang kalit imong system. So na-access na ko to kay nakoy murag gi-download nga kanang upgrade ba. So bugos na ito. False So upgrade. naigo ko. So kani next kaning vendor risk management. So kung example para ni sa third party kung naay transaction mo sulod sa imuha, napog kay kanang counterpart ana nga security kay usually nanay karon ang mga ang common ron is nanay third party kana ganing ikaw mo access sa company. O tagaan kanila kanang access busa sa LTO. Naka-fill in dito para maka-transact ka sila nga ba. So mahulog third party nay participation ang client nga mo access sa system. So napod nay dapat sistema nga dito lang po nag-limit sa imuhang client kung asa sila maka-access lang unsa lay i-provide nila. So mo nay importante nga dapat well educated ta in terms kaning cybersecurity. Na ako'y nadungog na term na zero trust sa cybersecurity circuits. Unsay but pasabot aning zero trust? Kaning zero trust isa ni siya sa kanang kuan kanang murag kanang sistema god nga ginapi-implement sa cybersecurity. So naani siya kaning user, isa ni user, tapos data, devices, apps, network. So kanang nagrotate, usually mo na nagrotate nga naga-access or na within sa cyberspace ba. So nag-save tang data dito, mo access si user, tapos kaning gamit atong devices, pinaagi sa apps, example kaning GCash apps, di ba? So si GCash na say secured data o na say cloud system. So kita maka-access na dito kay nigamit man ta sa iyang apps. So mo na siya isa sa mga features ang gitawag zero trust security. So kung ang ubang kumpanya nagagamit ing ani na sila security system nga ginapi-implement nga as I've said nga asa kutob lang ang ma-access sa kato si apps. Unsa lay function ni apps? Si user asa lang sa management iha sa data management o sa system management. Tapos si katong ang devices, unsa lay function sa devices? Asa la pud siya kutob maka-access sa system. Mo ning gitawag og zero makontrol, makita nimo ang flow sa user o sa flow sa data. So, Before ko makalimot, Sir Chris, ba, naay mga instances na naay mag-add sa ako sa Facebook na wala may mutual friend, tapos ang iyang, wala may mutual friend, tapos ang, karong iyang picture niya is dili good local, iyang mga names dili good local. Do you think ma-trust na ko na siya na profile para i-accept na ko siya or dili na ko siya dapat i-trust o dili na ko i-accept ang invitation? Sa kuang part, if I were ma-invite by someone, mangayo jud og confirmation niya through tawag or through text nga ikaw ba ni mo ni imong profile. Kay usually kung mo accept lang ka, naman ko gitawag diha na matawag og theft identity. So pwede gamiton ang naong nabitoy nahitabo na nga kaning cyber cases ba nga kuan katong pinaka kuan god sa UK katong gigamit niya naong sa Pinoy. Nya daghang kay isang nabiktima kanang kalimot na ko sa kaso ato. Ginigamit siya naong sa bata tapos gigamit niya kanang kuan gani pangwarta sa online. So daho kay siya nakwarta. So isa na sa kuan sa kaso sa kanang theft identity. All right, so Sir Chris, before Tommy ends atong session this evening, diri sa atong local system sa diri sa Davao, unsa man ang tama nga pamaagi when we report pag kita na si Bako unta dili lang. Pag kita mahimong biktima sa cybersecurity attacks, sa theft, sa scamming, unsa man ang tama nga proseso para mo report ta sa ehensya sa atong gobyerno? Yes, kung example ikaw maging victim aning cyber security breaching or mga cyber security threat,
naman tayo mga respective agency nga mo cater ana. So sa PNP natay gitawag og PNP Anti-Cybercrime. Ang importante lang ana, example kung biktima kag kanang ransom good ka nga sige i-leak ko ning information ning ani kung dili ka mohatag ani kwarta. So importante lang ana i-save nimo ang katong inyong transaction or kay isa man na sa gitawag na mo kanang forensic data o kanang pwede na mo kuag information ba kay usually ang phone man good ma-retrieve man na kanang example kung asa tong last ng transaction sa imuha asa siya last ni bato og kanang kuan gani ping or ni bato og information matrace na kung asa na siya nga cell site na number sa cell site so importante kana i-save ninyo ang kang number or i-save ninyo ang kanang inyong device nga nahimong way sa transaction pwede na to na mahimong ebidensya through forensic evidence so kuan digital forensic so pwede na i-submit dito sa anti-cybercrime mo nag-report dito so napay poy kuan other agency nga mo cater ana NBI mo cater po lang NBI nga kanang mga cybercrime nga ana then napoy dedicated agency ana National Cybercrime Council under siya sa DOJ nga gyapon mo cater siya ana so makita ninyo kung pangitawan nyo sa site na sila yung mga dedicated website pwede mo mohatag information kung namoy mga complaint reports kung example kanang namoy suspected nga kanang online good nga pagpamaligya so pwede na i-direct sa NBI or sa agin natong cybercrime. And lastly, Sir Chris, please encourage everyone kung sa atong angay buhaton para dili ta mahimong biktima aning cybersecurity na mga attacks. Yes, once again, good afternoon. So in line with the National Anti-Cybercrime Prevention Month, so giahogan ko ang tanan nga magmaigmat diya silang kaugalingon sa cellphone, not physically but also ang ilang mga anak bantayan nila kay kung unsa na nang kaning online man god lahi ni siya dagway. So pwede siya magpadagway nga kanang good intention pero behind that na fraudulent day siya. So be careful, scrutinize ang mga site nga gina-expose tong mga anak kaning kaning example kaning mga Facebook, YouTube nagtanaw ta nga good para sila ha pero without knowing nga na Lord na rin sila or na-hook up na sila adto sa mga butang nga mag-lead dito sa ilaha, pwede mausab sila or pwede kita magimong biktima. So, importante kayo nga natay awareness atong kaugalingon. Kung diha sa atong negosyo o sa atong personal nga seguridad, dapat magmaigmata, amping ta kanunay. Kung natay mga problema, i-report din nato sa atong mga dedicated agency nga mo cater ana. So, sa tanan, nagapasalamat po ko sa pag-invite ni mo diri para maka-share sa ako, makahatag og insight og inputs para sa inyo ha regarding aning cybersecurity. So dako kay ning issue, hinaot ang tanan magmaton kay wata kabalo kung kanus ata mabiktima ani. Right. So it's another fruitful and insightful night. Kauban ka, Sir Chris. Daghang kayong salamat pag-usab sa imong higayon. And then salamat sa pag-accept sa mga invitation. Yeah. And I hope you guys na amoy na learn this evening. I hope na amoy na nakutlo sa among hisgutanan. Kani siya gibuhat namo para mas kita, mas secured ta, mas secure ang atong kaugmaon o dili ta mahimong biktima sa cybersecurity na pagpangawat og fraudulent activities. Again, thank you sa iyong pagig-uban. Salamat sa iyong gayon. And see you again next week for another tambayayong session. Mag-uban ta pag-usab. Maayong gabi and dalay ko ng Diyos.